the industry always rewards, in a way, attention, branding, and yung narrative. Again, not 100%, pero most of the people or the bands na succeed has, na-rewardan ng attention, rewardan ng branding, and na-rewardan kasi may narrative sila sa ginagawa nila. You can see it's not everything is about gimmick, but it will help out. Oh, guaranteed hit. Wala talagang ganun. Kasi Yeah. even the geniuses of this world, of our world, wala naman silang nagawang guaranteed success. You don't know how to market it correctly and put it in front of the right people, then it's not Yeah. gonna make sense. But una kasi yung marketing bago yung pagsulat ng kanta eh. Gagawa ng merch, gagawa ng Facebook page, gagawa ng groups or whatsoever. Pero hindi pinolosh yung live sound, live repertoire, yung kontrata nila, di nila alam na renewable to kahit wala silang gawin, iniisip nila tapos na yung kontrata, tapos biglang magre-renew. Ay common sense rin, which is, pag hindi mo alam ang isang bagay, ignorante ka, talo ka talaga. Kaya kamusta? Ayos naman. And Happy Easter pala. Belated Yeah. Happy Easter. Happy Easter sa lahat ng mga listeners and lahat ng nag-tune in, tsaka mabagong subscribers. Dami actually, Oh, after nung reviews? yeah, Oh, ang daming nag-jump bigla yung mga listeners tsaka yung congratulations. subscribers. And honestly, I look at it as more of like a blessings. Kasi ako naman, to be honest, I don't really look at the numbers. I just want to talk about stuff na alam ko magiging relevant with. Pero again, hindi ko naman sinasabi na ayoko ng numbers and I'm not grateful. I'm very grateful for the additional, alam mo yung visibility. And Oh, yeah. marami ring nag-PM that na parang, review naman yung mga kanta namin, mga ganyan. Yeah. Which is I think naging malaking momentum sa mga artist, especially sa Ozone Vibe. Kasi Yeah. parang Minessage ako nun. sobrang na-appreciate nila yung words, saka yung pinagsasabi Okay. natin. Nagtataka nga ako, sabi ko, paano mo na-appreciate yung mga pinagsasabi ko? Parang dami ko pang sinabing kailangan ka Yeah. mag-improve sa ganito. Actually, kasi talaga kailangan ng eh. Well, first and foremost, you have to look at the numbers. Oh, kailangan pa din yun. Yes, you can say that you don't really care, pero siguro there's always the hope na to reach more people, to help more people. And then, kasi, para sa akin, importanteng magkaroon ng parang purpose specific dapat yung mga bagay. Ibig sabihin, kasi ngayon wala namang for rock in general, or not necessarily rock, pero yung parang pang banda lang talaga. Kasi kunwari, walang free TV channel Kasi lumabas to sa threads yung kaibigan ko si James Banaag. Ad from siya ng OC Records. Nag-post siya na nami-miss niya yung NU107, ganyan. Sabi ko, kailangan talaga. Wala tayong specifically for local rock and alternative and whatever genre, subgenre under the rock umbrella na radyo. Kasi kung Jam 88.3, in my opinion, medyo pa yun parang medyo hindi all classes. Kasi NU107 nun parang sa taas hanggang sa middle class, hanggang sa pinakababa, nakikinig ng NU Tapos sa TV din, naalala ko kasi nga dati meron sa free TV, hindi cable kasi may RJ Yung may RJ TV. Free TV yung tipong nasa, alam mo yung up late dati? Di ba may up late sa ABS? Oh, yeah. Kasi kung yung vibe, may pop pa dun Hindi ko sinasabing wag Gusto ko lang na for rock music lang in general. Laking bagay nun. Kaya siguro maraming nag-tune in na ngayon sa'yo kasi nag-uusap tayo about important things about our industry, yung eksena natin Yeah, Ayun. yeah. And I agree with that.
100%. Really need, alam mo, natuwa nga ako nung na-discover ko rin yung Jam 88.3 even though may mga times na talagang hindi siya as rock as we want it to be. Pero natuwa ako kasi narinig ko yung mga hits from, alam mo yun, from Wolfgang, 90s na parang uncommon marinig sa modern radio. But again, yeah, we need something of substance na parang NU107 na it's for the rock community. So I think Yes. it's a great alternative. And I mean, sabi ko nga, with 5 years, almost 6 years of doing this, yeah, there is hope na may numbers na Mm, papasok pero kumbaga parang lumayo na yung idea na yun before eh. Kasi I know that podcasting in general is sobrang dami nagpa-podcast even dito sa Pilipinas. So, pero I'm thankful. I'm very thankful and of course sa'yo rin kuya for Oo joining naman. me on this. Ano ko lang 'to, eh, outlet ko lang din. I mean, I have a lot to say, pero I just don't wanna say it kung saan-saan mga platform, and I think I genuinely see it sa gusto mong mangyari to improve at least yung mga nasa galamay mo ano, within reach, Hmm. like the bands within your reach. So, okay yun. At saka hindi alam lahat ng mga nakikinig at nanonood, di naman talaga tayo magkakilala, eh. Yeah. So, 'di ba, so ano yung pinaka nag-bond sa ating dalawa, for me, it's the love of music, the love in general for spreading both the good news and the bad news about the industry. Yeah. And that's a great intro because this week we're gonna veer towards the reviews muna and we're gonna talk about things na alam kong ako rin excited, which is it's not really exciting. I think it's the mystery behind it. We're gonna talk about things that we've learned as like catered as like dark secrets of the industry. I Mhm. think you introed that last time dun sa reviews natin. Yeah, yeah. Yeah, and I want to Siguro channel that dito. hindi naman dark, pero Yeah, yeah, for hindi naman me, siya may dark. mga ano lang, may mga industry, I don't wanna say secrets, pero may mga industry proceedings lang na ethically, kapag ka pinalaki ka sa rock and roll, parang, huh? Gano'n. Medyo parang, okay, ganito pala. Yeah. Gano'n, gano'n. Yeah, and then and just to intro it, kumbaga I agree. Pinalaki kasi tayo dun sa idea of just being true to the music and not Oo. seeing it as a business. And Ika hindi naman siya mali. mm. Kasi that's how we should be looking at it. Pero kasi from a standpoint of like, alam mo yun, if you want to make it into a career, Oo. Hindi kasi nung bata naman kami ano, eh, 'di ba gusto mo lang magkaroon ng record label, I mean maging part of a record label, gusto mo ng record deal, gusto mong manalo ng Musiklama, whatsoever. Hindi mo pa naman alam yung business, eh, up until the business is right in front of you and then you realize, "Oh shit, parang ang gulo pala nito." Kasi wala naman akong kilala, kunwari ang feeling ko lang if 13 years old ka or 14 years old ka back in the day, kasi iba na yung mga bata ngayon, eh. Back in the day parang, "Sana sumikat kami, sana sumikat kanta ko." Pero you don't really know the intricacies of that. yeah. Hindi mo alam what it takes para sumikat yung kanta. Kaya nga maraming 'di ba, going back to one of our previous episodes, parang, bakit ka papayag sa mga 5% deals? Bakit ka papayag? Kasi wala ka talaga idea, eh. Ang ipepresenta lang sa'yo kasi this is the industry standard. If you want to be successful, if you want to be popular, this is what you have to do. Yeah. And before we continue, by the way, if you're in Spotify, please rate us 5 stars, follow us, and then if you're on YouTube, just hit the subscribe button, like, and then add ka lang ng comments. I can see that 70 or 80% of you watching or viewing are still not yet subscribed. So, if you want to help uh, brothers out, feel free to subscribe. Now, let me start with this, Kuya. Ako na muna mag-start na itong first segment Go, natin. go. So, we'll share like 3 secrets na it's not really that secret. It's more of like for me kasi I look at it as like common sense, it's just reverting back to common sense. One is, and again, I'm sorry kung maraming masasaktan pa. So, first is it's not just about the music. Um,
I'm debunking it in a way na parang let's go back muna a little bit. We grew up with the idea na we just want to be rock stars of our own work. We just want to play music. Pero when the industry is in my face back then, 4 years, 5 years ago, naintindihan ko how the business works. Hindi pa naman sobrang deep, pero kumbaga may ano ka na, may best foot forward ka na. Mm. Doon ko na-realize na it's not just about the music. Oo. And the industry always rewards, yung in a way, attention, branding, and yung narrative. Again, not 100%, pero most of the people or the bands na succeed has, na-rewardan ng attention, rewardan ng branding, and na-rewardan kasi may narrative sila sa ginagawa nila. You can see it's not everything is about gimmick, but it will help out. And it depends also kung ano yung definition mo of success. Yeah. Like you can keep on just playing and not change your dynamic, not change your style, but you won't reach whatever it is that you want to reach. So, yun nga, depende pa rin yun kasi kung ano yung ano mo. Kasi posible naman na ayaw mong maging kumbaga at least makakakain ka ng gusto mong pagkain. It has to be sustainable. Mm-hmm. And paano mo siya magiging sustainable dun sa gusto mong gawing trajectory kung saan ka man papunta. Kailangan, yun eh. Yun yung hindi alam ng karamihan ng mga tao na hindi siya pwedeng, so gusto kong sumikat, ganda ata ng ginawa ko eh. Sino tayo para sabihin na ang ganda ng ginagawa natin? Kaya even during the reviews, hindi ko naman sinasabi na parang, guaranteed hit. Wala talagang ganun. Kasi Yeah. even the geniuses of this world, of our world, wala naman silang nagawang guaranteed success. Yun nga, isa pang prime example of that is, palagi ko sinasabi, the number of albums na release ng Mayonnaise. Mm-hmm. The number of albums na release ng Mayonnaise is not proportionate to the ones na parang nandun sa mga top charts. Kasi minsan dun sa isang album, may 3 o 4 na songs lang. The same thing. I can definitely say na sobrang ganda ng opportunity back then kasi maraming naging trendsetters. Trendsetters Yeah. meaning sila yung nagsimula ng trend. Yeah. Kumbaga, wala silang reliability back then kung na para bang pwede silang i-compare compared to right now. Na parang ang hirap mag-stand out as your own Yeah. kasi merong magiging comparison na ganyan. For Katulad sure. ng palagi kong sinabi ko rin to kay Andrew ng Ozone Vibe. Man, sabi ko, it's good na meron ko yung fusion ng parang soap dish na parang mayonnaise na parang, alam mo yun, what do you call this? Parang new wave sound. Pero Mm-hmm. you have to carve your own path. Oo. It's good na to rely to your heroes. Pero at the end of the day, pag nakuha mo na yung sound na gusto mo, you have to really create your own. Definitely. Kasi kailangan talaga tumago sa tao yung ginawa mo. Yeah, kailangan remarkable kahit na. Pero I do believe when a song is a good song, lagi ko sinasabi to, regardless of the platform, kung maganda yung kanta mo, regardless kung how mo siya i-record, if it's a super polished production or just recorded off your voice memos, kung maganda yung kanta, period. Yeah, and I agree with that. Pero here's medyo may sidetrack doon, kuya. You don't know how to market it correctly and put it in front of the right people, then it's not Yeah. gonna make sense. But you're talking about not all of the musicians out there are willing to be the producers or to be the marketers of their Oh yeah. music. That's why that's There's a lot where of the crossroads will come in. Eh. there's Are a lot you? of trust to be part of it. Kumbaga the people that you will talk to, kumbaga kung ile-label mo siya, ma-manager mo ba siya or whatsoever. Ang sinasabi ko lang kapag yung simplest form lang na meron kang kanta na maganda at sinabi ng ibang tao na maganda, yun na yung feeling ko ticket mo para makatagos. Yun na yun eh. Kasi ang nakikita ko kasing lately,
in the last 10 years, nauuna kasi yung marketing bago yung pagsulat ng kanta eh. Gagawa ng merch, gagawa ng Facebook page, gagawa ng groups or whatsoever. Pero hindi pinolosh yung live sound, live repertoire. Hindi tinutugtog yung kanta sa mga gig. Mas, syempre, matik na yan pagka nag-cover ka, may instant reaction. Tapos kapag kumanta ka na ng kanta mo, medyo may drop na ng energy ng tao kasi pinapanood eh. Pero lagi ko sinasabi, alam mo ba, dyan naman nagsimula yung mga kanta namin eh. Gaya ng sabi mo, dami naming albums, pero hindi naman siya proportionate doon sa success namin kasi nabibilang ko less than 10 songs yung parang hit song namin eh. So, ano ginagawa ko? Tinutugtog ko. Dati pa, as in, 4 years before the first album, tinutugtog na namin yung mga Bakit Part 2. Tinutugtog na namin yung Jopay kahit wala pang record label or whatsoever. You have to try and test it out eh. Yeah. Yun talaga yun eh. And I And like, that's, yeah, doon papasok yung sad realities kapag naintindihan mo na ma-inject lang natin yung what are the dark secrets in the industry. Yun eh. When you're just innocent and when you're just pure and you want to perform, and then when you get into the business side of everything, doon mo ma-realize, oh, holy shit, ang dami palang involved. So, yun. yeah. Pero, kumbaga, again, at the end of the day, this industry, this passion alone, di mo titignan yun eh. Yeah. Kumbaga, it's just us saying na okay, so ito yung mga gusto mo. If you want to make it into a career, if you want to make it like, the top 1%ers ng OPM bands or even international bands, the next 10 to 15. Pero if you're just true to the music, again, in every passion and every art activity, art form, passion talaga una mo. Not gonna look Yeah. at it like kailangan pagkakitaan ko. Based on experience and conversations, yung mga taong tinitignan yung lahat ng aspect, specifically the music side as business, sila madalas yung mga nagka-quit agad eh. Kasi matagal yung balik eh, pag musician ka. Mm. Sobrang tagal. Kasi learning an instrument alone will take you years. And you're not even that good at it after, let's say, 2 years or 3 years. So, kumbaga Mm. talagang dapat matindi yung foundation mo when it comes to passion. But how about you, Kuya? What's one dark secret that you can share? Well, Ako, I've just, puro common sense lang ako eh. Kasi yun lang na experience ko eh. So, I wanna hear from you kasi ikaw yung may talagang dark trenches dito. yeah, lahat naman na sasabihin ko is na-experience ko eh. Pero hindi ko nga masabing dark kasi, again, it's common sense na, syempre, you're dealing with a lot of factors. You're dealing with the business side of everything. Eh, hindi naman ako aral. Hindi naman ako nagtapos ng business, whatever, ng anumang kurso tungkol sa business at sa entrepreneurship. Musikero lang talaga ako eh. So, nung nagsimula kami, doon ko lang talaga natutunan na, okay, meron talagang mga aspeto na kailangan mong intindihin at huwag ka dapat magulat kasi pare-parehas lang yan eh. I remember the other day, a very good friend of mine called me up and sabi niya sa akin, Kap, tulungan naman natin tong mga artista na kaibigan ko. Tapos sabi ko, bakit na nangyayari? Tapos parang, kasi Kap, grabe yung yung kontrata nila, di nila alam, na renewable to kahit wala silang gawin, ang iniisip nila tapos na yung kontrata, tapos biglang magre-renew pa. Ganon. Siguro yung unang-una kong nalaman is yung pag may manager ka talaga, kailangan medyo hindi biro yun eh. Kasi representation mo yun eh. Well, I'm only speaking para sa experience ko. And to be honest naman, kahit naman na may mga hindi nangyaring maganda sa karera ng buhay ko, wala naman akong bad blood talaga sa mga previous na tao na humawak sa amin. Pero yun, may mga times na hindi mo talaga alam na yung manager mo o yung tao na nagre-represent sa'yo, hindi mo alam kung tama ba yung mga nangyayari.
Kasi kunwari yung unang album namin, hindi ko pa alam kung anong pinagkaiba ng distribution deal, sa record deal, sa 360 deal. Hindi ko alam lahat yan eh. Kaya ang unang sikreto na masasabi ko ay common sense rin, which is, pag hindi mo alam ang isang bagay, ignorante ka, talo ka talaga. Kasi maaari, malaking chance, maloloko ka. So, nasa pagkatao mo na lang yun, kung awayin mo o intindihin mo. Kasi ang hirap kasi sa ating Pilipino, ayaw lang ata yung, may English ba yung utang na loob? Parang favor. Hindi ko, Di rin eh. parang debt. Hindi ko alam kung ano yung, Oo. ano yun. Ah, yun. Kasi syempre, kunwari, may management ka o may record label ka, tapos pumirma ka. Tapos nakukuha nila yung malaking porsyento ng pera na dapat sa'yo. Isipin mo, bakit ganun? Pero naisip mo ba na, ay kaso sikat naman ako. Yung kanta ko nasa radyo. Kaya ko ba gawin yun na ako lang? Di ba? At the end of the day, most likely, people will fuck you over. And you have to you have to take it as it is, as a man. Well, kung lalaki ka, as a man or whatever, yung ano mo, kumaga, wala eh. Ganun talaga eh. Kung tatarantaduhin ka. Karma na lang ng tao na gumawa nun. Pero kailangan, pag ganun, tuto ka na. Kasi nangyari na sa akin yun eh. Kumaga parang, binigyan ako ng ganito, tinanggap ko. Hindi ko alam, parte lang pala yun ng mas malaking amount. So, may ganun. Pero, hindi, iba kasi pagkatao ka, hindi ko masasabi kasi iba't ibang tao. Ang dami kong tinatanong lately eh. Kunwari, tinanong kita, tinanong ko yung mga ibang banda, yung producer ko sa Taiwan, kinausap ko, si Marion, shoutout si Marion, tsaka Hammer Steak. Sabi ko, pare, ano bang tingin nila sa akin? Sabi sa akin, wala, inisip nila, mayaman ka eh. Sabi ko, pare, hindi ako mayaman. Yun ang sinasabi ng mga tao. Sabi ko, alam mo kasi, kung wala akong banda, wala ako. Ang mayaman kasing tao, di naman niya sinasabing mayaman siya. Yung mayamang tao, hindi tatrabaho na ata eh. Alam mo yun, kumbaga, nakatago lang sa liblib ng isang magandang village. Pero ako, yun nga, gaya sasabi ko, kailangan ko pa rin magtrabaho. So, kumbaga, feeling ko, gagawin ako ng tao na to kasi iniisip nito, parang hindi naman ito kailangan ng pera. Hindi, yung pera na nakakalap ko, pera rin ng mga tao na nakapalibot sa akin eh. So, yun yung una kong masasabi na, pare, pag wala kang alam talaga, lulukuhin ka talaga dito sa industriya na to. Minsan may mga tao na ayaw ka naman talaga pero kakausapin ka kasi may kailangan sa'yo. Yun. Akala ko meron tayong offline conversation about a specific person. Oh, ayun. Alala ko lang. Ayun, ganun. Kahit ayaw ka, kahit hindi naniniwala sa pinaniniwalaan mo, basta kailangan ka niya, gagamitin ka. Pera yun eh. Sayang yun eh. And I think, ano rin yun eh. If hindi ka, just to add doon, kumbaga ngayon kasi marami ng resources eh. Sobrang dami na. Punta ka lang sa YouTube, type mo, music career. Oo. Sobrang dami kang makikitang videos on how to become a successful musician, paano ka magkakaroon ng earning capacity. Madami. Kung darating man yung point na kumbaga you get fucked up with people, kumbaga hindi ko naman sasabihin na kasalanan mo yon, pero kumbaga at least you tried your best. Meron ka ng idea na okay, yung mga possibilities na kailangan kong or Oo. to dapat yung malaman ko before ako mag-sign into, specifically, signing into a contract deal or kung ano mang Yung deal ano yan. kasi, yung mga idol ko kasi, umaga parang, lahat ng sinabi ko, sinasabi din nila eh. Kuwari si Billy Corgan, sinabi nila. Yung record label, pinapagawa siya ng pinapagawa ng hit song. O dito yung ginawa niya, parang gawa ko ganito, bahala kayo, sisigaw siya. Gets mo? Kumbaga parang,
for me, what separates yung mga tumatagos sa industriya, I mean, like for example, on the top of my head, Mm. yung mga people like Rico Blanco, Eli Buendia, Raymond Marasigan, Basti Artadi, Razorback, lahat ng mga Keso, si Ian, Hounds, Urban Dub. Alam mo kung bakit sila nandito pa rin sa eksena? Kasi kahit na ginago sila o tinarantado sila ng mga, regardless kung sa taas, record labels or companies or whatsoever, wala akong idea. I don't know them personally. Pero kaya sila nandito pa rin kasi lumaban sila. Yeah. Kumbaga hindi sila nagtampo para, ninoko ako nito. Kaya di ba sabi ko, kung di mo alam, lulukoyin ka eh. Pag niloko ka na, imbis na magtampururot ka o magtago ka sa lungga mo, gawa ka pa. Gawa lang ng gawa. Di mo naman alam eh. So ngayon, alam mo na, kumbaga sa gera, lumabang kang walang kahit anong, salakot lang dala mo, wala ka man lang armas. Pero ngayon, sa pangalawang laban mo, ready ka na. Alam mo naman, Mm. gagaguhin ako nito, lulukuhin ako nito. Ready ka na. Para pagka sketchy na, pass ka na agad. Yeah. That's actually really helpful. Yeah. Next on my list akin is again lahat ng mga sabi namin dito, experience namin, opinions namin. So I'm sorry agad but kung medyo masasaktan kayo. Pero live music beats streams. So and then a lot of Opinion mo yan, people, yeah, Opinion mo yan. that's my opinion. That's my Ah, opinion. I mean, streams can really help out with, alam mo yun, with vanity numbers, with kita sa Spotify and everything sa YouTube. Malaking bagay yan, of course, kita yan. Pero kasi if you're trying to really connect with people, you want to have like a household name na talagang makikilala ka ng totoong mga tao manonood sa gig mo, you have to continue doing live gig. I'm gonna say it out loud. I've heard a lot of bands na nakausap ko rin na parang ayoko munang mag-gig kuya kasi ano muna ako online lang muna. Puro mga online gigs, mga ganyan. No offense, walang problema doon. That's discarding yun. Pero kasi for me, my experience, specifically with my band and joint and other bands na nakasama ko rin, sobrang laking factor if you still play live music. Regardless kung panalo ka o hindi. Kasi the idea is you're creating an experience for them eh. Hindi para sa'yo. You're creating experience for the people na napanood ka na at the same time yung mga unang mapapanood ka. Kasi yung Spotify, what I'm seeing is yung Spotify parang ano yan eh, dagdag flavor sa ulam. Yung yeah. pinakaulam is yung live music. Paano ka mag-perform? Paano mo entertain yung crowd? Yeah. So, Spotify, yung streams is yung dagdag, alam mo yun, dagdag pampalasa. Kasi they yeah. have something na pwedeng balikan every time that they feel like listening to your songs. So Pero feel ko, yung, ano naman tayo eh. Feel ko yun nga, yung isa pang, hindi naman secret, pero kumbaga parang, basically, the streaming platforms, marketing tool yun. yeah, So if you're signed up with a major label that has a very good connection with the streaming service, nasa top 100 ka or top 50 ka or gets mo. Yun talaga yung kasi marami rin, sorry to cut you off, but yeah, marami yeah. rin lumalapit sa aking banda na, kuya, bakit ganito, ganyan, ginawa na namin lahat, pero wala eh. You're not part of a big entity that would maximize the partnership with so and so streaming platform site. So yun talaga yun. Yun yung sikretong malupit na kahit na sobrang hit song at sobrang viral mo, once you upload your song sa kung saan mang platform, tapos hindi tumatagos sa regardless, Spotify, Apple Music, YouTube, ganyan, ganyan. Eh kasi Mm. nga, wala eh. Wala ka namang padulas eh. Yun In, naman yun eh. in layman's terms, kahit anong gusto gawin mo, kung kailangan mo talaga pumirma sa label, kung gusto mo talaga magkaroon ng magandang ano, Yung sikreto magandang doon. magandang Oo. numbers online. Oo.
Gano'n talaga. Kasi kahit naman sino, in the last 15 years lahat naman ng hit song or nag-viral or nag-hit talaga ay namamatay dahil kailangan na malaman kung sino yung next hit song. Yeah. At isusulong yan ng mga kumpanya na nag-aani ng malaking amount base dun sa mga partnership nila with the certain brands. So yun naman talaga yun. Yun ang sikretong malupit. Talagang ito na lang, basahin mo yung nasa Spotify na 1 to 50. Halos dalawa, tatlong record label or hindi nga record label, aggregator. Google nyo na lang kasi kapag hinimay ko masyado ng halata eh. Oo. Pero basta ako naniniwala ako na namamanipula talaga ang industriya. Paniniwala ko yun, opinion ko yun ha. Ang sinasabi ni Irvin, gaya siguro namin, wala namang ibang mabibigay na exemption eh, kundi, example pala, sorry, kundi kami. Kasi guys, sa live concerts or sa live shows, may mga ahensya yan. Meaning to say, kunwari, ako si NBA. Hindi naman ako maghahanap ng artist eh. Hindi naman ako, where is mayonnaise? Hindi. Tatanungin ko yung mga marketing agencies. Guys, who is the hottest thing, ganyan, 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 ganyan. And these agencies, meron na silang mga cronies. Yeah. Sila na yung mga parang, di ba, you get a car, we get a car. Parang ganun yun. Ano na yan Yeah. eh. Sila na yan eh. Example na lang kami na may ganun. Kaya kuwari pag nakikita niyo yung mga concerts, pare-parehas yung mga lineup. Kasi nga syempre, mas madali kapag may pakete eh. Pero swerte ng Mayonnaise dahil sa nangyari talaga sa Jopay. Wala eh, request ng tao eh. Mm. So kaya kami nakakatagos, dami nagtatanong, ang daming gigs ni Mayonnaise. Una sa lahat, mura kasi kumpara sa mga kasabayan namin. Yun pala ang dark secret. Mura kami, kaya book nyo kami. So, di ba? Yun talaga eh. Hindi natin alam na ganun eh. Namamanipula talaga ang industriya. Yeah. Kaya ang point, gets ko yung point mo. Kung masarap ka panoorin live, kung magaling ka mag-perform live at babalik-balikan ka kahit paulit-ulit kanta mo, it doesn't really matter if they don't stream your songs. Kasi the money will go straight to your pockets instead of going to companies na maghahati-hati pa ng pera mo. Mm. Di ba? Yun naman yun. Yeah, and, and Kasi, I and I agree with that din kasi sorry kuya. Kasi go. imagine ito na lang yung isang medyo na disappoint ako. Early to 2024 nung nagsimulang pumasok yung mga AI bands sa Mm, Spotify, oo. Velvet Sundown, for example. Sino yun? Ano yun? Parang AI group siya. Tapos ano siya yung una sa mga AI groups na naka-penetrate sa sa Billboard charts ni Spotify. Tapos lately, nung kalaunan after a few months, inamin lang na AI sila. Like dun pa lang magtataka ka pagka-upload ng Velvet Sundown monthly listeners nasa 500,000 plus. Tapos nasa thousands, millions na yung streams ng mga songs nila. Aha. Posible namang ano yun. Tao lahat yun, bro. So, kumbaga kita kasi yan eh. Kumbaga, di ba? Gusto mong magkaroon ng malaking pera talaga sa industriya na kaya mong manipula. Siyempre, technology. Kaya mo talagang bumili at gumawa ng paraan para magka-streams. Kasi doon kumikita yung mga labels eh. Hindi kikita Yes. yan hindi yan kikita sa live music. No. Kikita yan sa the number of times na generate ng isang tao or paano nila ipapa-generate yung kanta mo into streams. Yeah. Kaya pansin nyo Yun yung mga naman. bands na malalaki talaga yung mga top percenters. Malaki rin kita talaga sa Spotify. If independent. Pero pag Mm. kunyaring nasa label ka,
Depende pa yan sa revenue, depende pa yan sa anong pinirmahan mong kontrata. Pero Yeah. indie-wise, if you're independent, ikaw mismo nag-upload sa mga platforms like DistroKid, sa mga sa TuneCore o kung ano man, and 100% sa'yo mapupunta, malaki kita. Pero again, yung Jopa is a prime example of like talagang nagustuhan talaga ng tao eh. And Mm. it's not something na kaya mong i-formulate eh. Tsaka hindi siya ano eh, di ko rin talaga ma-explain. Chamba talaga pare. Oo, yun talaga Ako yun eh. opinion ko yun, chamba. Hindi mo siya Wala dapat mai-explain kaming eh. ano eh, wala talaga dapat kaming karera na tatagal lang ganito. Ang sure naman ako, tutugtog ako hanggang sa kaya ko. Ibig sabihin, yung pinag-uusapan natin offline, o Mm. gawa tayo prod, gawa tayo ganyan, gate share lang, ganyan, ganyan. Doon papasok yung, kasi mayaman si ganito, ganyan, ganyan. Doon naman pumapasok yun kasi okay lang sa kanila na, masyadong ganyan, ganyan, na masyadong ba. Hindi, kasi ang problema kasi pare, ako kasi, branding namin yung volume, Mm. hindi quality. Branding namin ay volume of shows kasi gustong-gusto namin tumugtog. Hindi yung parang kailangan yung bayad lang, kailangan yung ano. Oo naman, may mga bandang gano'n, sa kanila na yun. Sa Oo. akin, gusto ko lang tumugtog kasi kaysa wala akong gawin. Kasi nga ako, alam ko kasi sa sarili ko kung anong klaseng tao ako, ano ibig sabihin nun. Pare, kahit na araw-araw ng ginawa ng Diyos, alternate lang, tuyo, tinapa, galunggong, bangus, sardinas, okey lang ako everyday. Siyempre hindi naman ako hindi puwedeng araw-araw gano'n. Pero Mm. alternate 'yun, ibig ko sabihin kaya naman magtipid. Ang hindi ko lang titipirin sa sarili ko is yung gaano ko kadalas gusto tumugtog. 'Yun ang never ko titipid sa sarili ko kasi ang sarap-sarap talaga tumugtog. Regardless kung sikat yung kanta o hindi. Kasi masarap din yung struggle, eh. Mm. Masarap din yung tutugtog ka ta's 'di alam ng tao nakatunganga tapos pagdating sa dulo parang okey, nag-connect kayo, okey gano'n. Chamba talaga pare. Mm. Yun nga, yung talagang mahirap din talagang i-formulate yung ano eh, yung success ni Jopay. Talagang sobrang tsamba, sobrang catchy, tapos ano siya eh. Yun yung mga one in a million songs na talagang ayos. Sobrang ayos na. And, yung pala kuya ikaw, any dark secrets na you wanna share? Hindi, Kalimutan ko yun na. lang naman, yun actually sige ano ko na, isawalat ko na lahat ng alam ko, yun lang, yung una, Mm. yun nga pagka gagawin ka, gagawin ka talaga. Hindi naman ata sikreto yun, eh. Pangalawa, yun nga yung nasabi ko sa'yo na minsan di natin alam, hindi naman sila yung tumutugtog sa album or sa Yun kanta, nga, yung nagulat may ako gano'n. nun. Nagulat ako. Yun yung pinaka naging revelation sa Oo. akin. Kasi nakadepende kasi lahat kasi kung anong klase kang artist din, eh. Excuse me, kasi kunwari under a label tapos you have a producer, you have a manager, tapos meron kang branding, may image ka. Tapos yung mga kasabayan mo sa banda, sa live gigs mo, hindi naman gano'n kagaling kasi madadaya mo naman, eh. Siyempre hindi yun yung magre-record sa album. Kunwari lang, balik natin dun sa issue sa click. Kunwari yung drummer mo hindi marunong mag-click, hanap ka ng drummer na marunong mag-click ta's yun ang lalatag sa recording mo, gano'n pare. Minsan di real instruments. Hindi ko alam kung siguro AI na, gano'n yung ginagamit, basta Mm. boses mo lang ipapasok. So, may gano'n talaga. Kaya magugulat ka 'pag live, bakit gano'n, hindi parehas. Kaya nga ang saya palagi 'pag sinasabi sa'kin na, "Hindi kuya pang-live kayo, eh. Sa live talaga kayo magaling, eh, sa Spotify di ko pinapakinggan." Yun ang ano ko, kaya pala madalas hindi naman kami sine-stream kasi nga alam nila mas maganda pakinggan live, Mas gano'n. buhay yung ano, yung tugtog. Oo. Tsaka yun, yung kanina sinabi ko, actually yun na yun, eh. Lahat ng nakikinig na napapakinggan natin, lahat ng napapanood niyo, naniniwala ako lahat ng nakikinig kay Irvin dito kasi kumbaga 100% sa nakikinig kay Irvin ay gusto lang makinig kay Irvin, hindi yung parang hindi nakita sa sponsored post o hindi nakita Yeah. sa gano'n. Kasi lahat ng napapanood at nakikita natin at nakikita natin sa mga radyo, TV, Facebook, TikTok, lahat 'yan industriya, industriya 'yan. Kumbaga bago ka makakamit ng kunwari nag-viral ka sa TikTok,
Pagkatapos nun meron ng kukuha sa'yo. Kumbaga Yeah. parang kunwari magandang example si Ikoy, nagbabanda yun, Lions and Acrobats. Kumbaga passion niya yun, yung nagluluto siya, ganyan. May nakakitang kumpanya, kinuha siya. At sinulong lalo yung ginagawa niya sa mas malaking audience, ganun yun. Yeah. Kunwari lumaki 'tong podcast ni Ervin dahil may nakakita at nagpondo kay Ervin. Yun naman yun, eh. Mm. Yun yung nakasikreto, wala ng ano talaga, wala ng hindi namamanipula sa panahon ngayon. Yeah. Yeah. And I, Yun I talaga. 100% agree with that. And then lastly, on my part, I think para lang ma-connect lahat to, palagi ko rin naman sinasabi to, this is common sense. Don't wait. You have to create the work. Kumbaga, at the end of the day kasi, pag nakapag-release ka na ng song, nakakapag-play ka ng live, pero wala kang courage, hindi ka mismo gumagawa ng paraan para makita ka or Yeah, mapakinggan yung mga kanta mo, wala ring sense. Kaya nga, yeah. mas natutuwa ako dun sa mga bands, mga artists na tipong ayoko mag-line up sa prod, gagawa ako ng sarili ko. Mm, Regardless kahit may kitain ako wala. Basta makatugtog ako tsaka may makapakinig sa akin kahit isa. Lagi ko ngang sinasabi sa Enjoint tsaka sa Loki, kahit isa lang yung bago sa audience, yun yung target natin. Hindi yung mga tropa na nakikita tayo palagi. Kasi yung mga tropa na mm, nakikita tayo palagi, alam na niyan kung anong susunod nating kante. Alam na niyan paano tayo magpe-perform. Pero yung isang audience na yon na first time tayo mapapanood, 'pag napanganga mo sila or napangiti mo sila or at least napasabay mo sila sa mga kanta mo, panalo na 'yun. So, to sum it all up, kumbaga for me, sum it all up, literal na formal na. Kumbaga sa akin lang, huwag tayong maghintay ng opportunity. Yun yung mhm, pinakadiretso dun eh. Try maghintay ng opportunity. Gawan natin ng paraan yung opportunity na yun. Kasi eventually, may makakakita at makakakita. Mas magkakaroon ng malaking pangalan. Magkakaroon ka ng karera sa industriya na 'to. Di ko naman sinasabing lahat ng musikero, again, ito isa pang parang gusto ko lang din sabihin, hindi naman 100% na lahat ng musikerong tutugtog na makikita mo at mapapanood mo ay magkakaroon ng karera. Pero at least, ginawa mo yung part mo. oo. Di mo you didn't leave it by sana. Kumbaga, what if? Pero Yeah, inasa mo yung gumawa ka ng opportunity and tignan mo kung gagana o hindi. At least di ka magsisisi by the end of your time or your career na parang sana pala ginawa ko to. Kasi yun yung pinakamasakit sa lahat eh. Pinakamahirap sa lahat. Sana pala ganito ginawa ko. Sana pala ganyan. tsaka on a lighter note, wala lang, para lang rin sa mga nakikinig, para maintindihan yung kung ano yung pinagsasabi ko, ganito lang Mm, yan. Dati, nasa isang record label kami, tapos palagi naman yang may ano, parang courtesy call. Kailangan mo magpakita sa mga bossing, ganyan. Tagal na nito, siguro mga 15, almost 20 years ago. Tapos, may pila eh. So, may lumabas na artist, tapos bulong-bulungan sa loob ng office na parang, uy, si ganyan, ano yan, na-approve na yan na ano, na-approve na yan na papabago ng ilong. So, ako yung susunod, pumasok ako. Sinabi ko lang doon sa bossing, boss, ano ba, ila-liposuction niyo na ba ako? Parang papapayatin niyo na ba ako? Tapos, ang sabi sa akin, "Ay, hindi, wag. Gusto ko namin ganyan, mukha kang cartoons." So, anong ibig ko sabihin o anong ibig kong ipahayag sa mga nakikinig? Gano'n talaga ang industriya natin. Nasa sa atin na lang 'yun, nasa sa amin na lang 'yun. Kung ikukonsumo ba namin yung mga ibinibigay sa amin at gano'n din sa lahat ng mga nakikinig. Nasa tao na 'yun, eh, kung papanoorin, pupuntahan sa show, magiging supporter or ano yun, susubaybay, baybayan. Oo. susubaybayan yung isang artist. Nakakatawa yung industriya na iniikutan natin.
kahit ano man mangyari in a span of swerte ka na kung tumagal ka ng isang dekada, at the end of the day, just take everything and alam mo yun, let it happen. Kung pasok sa trip mo, go. Basta don't get carried away with the highs and lows. Yun lang yung gusto kong sabihin. Yeah. Kami, lahat ng nakikinig na artist, Mm. sa mga review natin, kina Off to Aurora, kay Ozone, kay Elaine, Enjoint, lahat ng mga band, Cuatro Cantos. Sikat ka man or hindi, or mas magandang term yung popular ka man or hindi, at the end of the day, nasa sayo pa rin naman ang beat. Nasa iyo ang beat, de joke lang. Nasa sayo naman yun kung tatampo ka, didiwang ka, ikakasaya mo. Kasi at the end of the day, lilipas naman lahat eh. Yeah. Lilipas ng lahat. I mean, di ba? May mga artist na sumikat ulit, gaya namin. May mga artist na habang buhay sikat. May mga iba na tumigil na. Ang pinaka-importante dito, sinulit mo at nasulit mo yung experience. Yeah. Kaya sa mga bagong banda, bagong artist, regardless if it's a struggle or if it's totally just successful, walang hiccups, good on you. Basta ano lang, laban lang lagi. Yeah. Pag hindi na kaya lumaban, huwag masyadong kailangan pa rin natin ng isa't isa para magtulungan lang. Yeah. And that's a great way to end it. Kasi kanina parang medyo darker yung end ko. And and then like to be honest, yung mga even though the pattern recognizes reviews, I tend to enjoy episodes like this kasi this is more on the reality base, which is the meat and potatoes of the podcast. Kumbaga, Hmm. ito yung mga conversations na parang ang hirap pag-usapan kasi it's either maka-question ka with your credibility or kumbaga ma-sided ka as parang di naman to inspiring. Pero at the end of the day, I'm sorry, pero that's the way life goes. Yeah. Kumbaga, may retrograde. Sa'yo ko nga, kuya, natutunan yung retrograde shit na yun eh. May mga ganun talaga. Di naman palaging sinigang ang ulam. Minsan, kailangan mo rin mag-adobo. Minsan, kailangan mo lang magkape. Kasi wala talagang budget. Pero that's Hmm. fine. Ganun talaga. Nangyayari talaga yun. And, Hmm. At sorry to add a little bit more, yeah. there's an ongoing crisis right now. May giyera, pare. Oh. Yeah. At hindi mawawala yung nangyayari ngayon in the next, I guess, 3, 6, 9, 12 months. Awa ng Diyos, sana may sumuporta pa rin. Mas kailangan talaga natin ng suporta ng isa't isa. Kasi, pare, simula pa lang yan, yung pagtaas ng presyo ng gasolina at bilihin. Aabot sa punto, hindi naman sana, pero aabot sa punto na hindi na naman essential ang pagbabanda. Yeah. Yun. Kaya kami nagsusulat, kaya kami gumagawa ng events on our own, sa tulong ng mga gaya ni Irvin, dahil nga pag dumating ang panahon na hindi na naman importante ang tugtugan, nganga na lang naman tayo lahat dito. Yun. Yeah. Yeah. And then, yeah, that's a great way to end it. Again, guys, if you like this type of content for this episode, please let us know. We appreciate your comments, yung feedback nyo. And hopefully in the next coming days or coming weeks, balik ulit kami with doing reviews and then evergreen episodes like this. But again, if you want to support us, please follow nyo kami sa Spotify, rate 5 stars, then hit follow para mas ma-recommend pa sa ibang listeners. Sa YouTube, subscribe lang kayo. Follow Mayonnaise Music on Facebook, Instagram para makita nyo yung mga gigs nila. And then same with us and Join PH. And yeah, you can backtrack yung mga episodes doon pare. Sobrang dami doon. May face na nag-interview lang ako.
yung mga face na literal na solo episodes lang. Pero if just, you can binge watch to a lot of episodes and backtrack everything. So again, yun lang guys, and I appreciate each and every one of you. You guys take care, and bye-bye.